Wika ni Ian habang nagmamano sa matanda. Aba, mabuti naman at nakapasyal ka. Kumusta naman ang mga magulang mo sa Maynila? Tanong ng matanda. Ayos lang naman po sila. Siya nga po pala. May pasalubong po ko para sa inyo, Lo. Tugon ni Ian. O siya, ayain mo munang pumasok yung tatlo mong kaibigan para makakain ng merienda. Nagtaka si Ian sa sinabi ng matanda. Dahil ang alam niya, tatlo lang sila ang nagpunta sa lugar. Lo, dalawa lang po yung kasama ko. Ayun po sina Castor at Romeo. Muling wika ni Ian. Ngunit talagang pinagpilitan ni Lolo Minggoy na tatlo ang nakikita nitong kasama ng apo. Hindi pa ako bulag ehad. Kung dalawa ang kasama mo, sino yung malaking tao? Ayun o, yung lalaking mahabang buhok. Tanong ni Lolo Minggoy. Ang tinutukoy nito ay si Castor. Alam ng binata ang nakikita ni Lolo Minggoy. Walang iba kung hindi ang gabay. Hindi na nakipagtalo pa si Ian sa takot na magalit ang matanda. Sa halip ay nilihis nito ang usapan. Nga po pala, ito po yung pasalubong nila tatay. Binilan ka nila ng bagong damit at pantalon kasi puro luma na daw po yung gamit nyo eh. Wika ni Ian. Natuwa naman ang matanda sa dala nito. Habang kumakain, hindi na aalis ang tingin ni Castor sa matanda. May kung ano itong nararamdaman, kaso nga lang hindi niya matukoy. Kinagabihan, habang nakatambay sa labas ng tahanan, pinag-usapan nila Castor ang sinabi ng matanda. Malamang nakikita ng lolo mo yung mga engkantong sumusunod sa akin. May lahi ba kayong manggagamot o babaylan? Tanong ni Castor. Wala pare. Yun nga din ang ipinagtataka ko. Kasi hindi naman talaga nakikita ni Lolong mga engkanto eh. Nagulat na nga lang ako nung sabihin niya kanina, may nakatayong lalaki sa tabi mo. Tugon ni Ian. Hayaan mo pare, bukas. Kakausapin ko siya kung ano ba talagang nakita niya. Kapala, nasabi mo kanina sa akin may papakita ka. Ano ba yun? Tanong ni Castor. Ayaw nga pala, tamang-tama. Tara sa likod ng bahay, nandun yung sinasabi ko. Tugon ni Ian. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa masukal na likod ng bahay ni Lolo Minggoy, maraming puno ng mangga sa lugar. Napakadilim ng mga sandaling iyon dahil hindi nakapagdala ng kahit anong pang-ilaw ang tatlo. Ngunit para kay Castor ay wala itong problema dahil nakikita niya ang enerhiyang lumalabas sa mga buhay na bagay, kagaya ng puno at mga damo. Ito ang nagsisilbi niyang liwanag. Biglang huminto sa paglalakad si Ian. Sinabihan ang mga kasamang bag-antay sandali. Biglang nanlaki ang mga mata ni Romeo dahil unti-unting nagtitipon ang mga alitaptap sa paligid ng iisang puno. Nandito na sila. Alam niyo ba mga pare, nung bata pa ako tuwing gabi, lalo pag kabilugan ng buwan, nagpupunta ako dito para panoorin ng mga alitaptap. Wika ni Ian. Ngunit iba ang nakikita ni Castor. Hindi lang mga alitaptap ang namumuhay sa lugar na to. Kung nakikita nyo lang ang mga nakikita ko, lalo ka pang hahanga sa ganda ng lugar. Tugon ni Castor. Dali-daling kumuha ng masusulatan si Romeo. Pinilit ang kaibigang ikwento kung ano ang nakikita nito.
Hindi naman tumanggi si Castor dahil ito lang ang alam niyang paraan para maibahagi sa mga kaibigan ang kagandahan ng mundo sa kanyang paningin. Ayon sa binata, punong-puno ito ng makukulay na liwanag. May mga nilalang na tahimik na naglalakad. May maliliit na lambanang lumilipad. Nagsasaboy ng mga pulbo sa itaas ng puno. Para sa binata, ito ay kakaibang mundo na nakatago sa paningin ng mga tao. Ngunit para kay Castor, pangkaraniwang tanawin lang ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpa siya ang tatlo na magpahinga. Kinabukasan nagbalak ang mga itong mag-ikot sa mga kamag-anak ni Ian upang makipagkumustahan. Hindi akalain ni Castor na dito magaganap ang sinasabi sa kanya ni Mang Kuping. Maagang nagising ang grupo at habang nagkakape, tinutulungan nila sa gawaing bahay si Lolo Minggoy. Si Castor ang nagpakain ng mga manok. Samantalang si Ian at Romeo naghakot ng mga sinibak na kahoy. Matapos ang lahat ng gawain, nagpa siya ang mga itong umalis. Una nilang pinuntahan ay ang tiyahin ni Ian na nakatira malapit sa sapa. Alam na nito na darating sila, kaya naman naganda ng tanghalian ng matanda. Pagkarating doon, sinalubong ng kakaibang kilabot si Castor, dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Castor, anong problema? Bakit tumigil ka? Tanong ni Romeo. Ngunit hindi ito pinansin ni Castor. Sa halip nilingon nito si Ian at tinanong. Ian, sabihin mo nga sa akin, may sakit ba ang tiyahin mo? Napailing si Ian dahil wala naman itong natatandaang sinabing may sakit ang tiyahin. Bakit pare? Ano bang nakikita mo? Huwag ka sana magagalit pre. Pero parang ngayon ata ang araw ng pagdating ng sundo ng tiyahin mo eh. Nanlaki ang mga mata ni Ian at Romeo nang marinig ang sinabi ni Castor. Hoy pare, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi maganda yan. Wika na Romeo. Hindi ako nagbibiro, Romeo. Bigla ko nakita yung mangyayari sa tiyahin eh. Pasensya na uli Ian ah. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Tugon ni Castor. Kung totoo man yan pre, may magagawa pa ba tayo para pigilan yun? Tanong ni Ian habang nakatingin sa tiyahin na kumakaway sa kanila. Ito ang nagsilbing pangalawang magulang ni Ian nang umalis ito papuntang Maynila. Hindi ko alam pare. Titignan ko kung ano magagawa ko pero ayoko magbigay ng positibong pag-asa. Tugon ni Castor. Marahang naglakad ang tatlo papunta sa tahanan. Niyakap ni Ian ang tiyahin. Laking gulat ng matanda dahil umiyak ito. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka dahil nakauwi ka na dito? Wika ni Aling Dolores. Masaya po ko tiya pero hindi ko akalain na maiksi lang yung pagkikita natin eh. Tugon ni Ian. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ian. Matagal pa tayo magkakasama. Ilang taon na lang naman. Tapos ka na sa pag-aaral. Makakabalik ka na dito. Muling wika ni Aling Dolores. O pasensya na po kayo ah. Tama po kayo. Nakikinig lang si Castor sa usapan ng magtiya. Ngunit parang pinipiga ang kanyang dibdib. Ramdam nito ang sakit at kalungkutan habang nag-uusap ang magtiyahin. Nag-isip ng paraan si Castor
kung paanong maaalis ang mga pangitain sa matanda. Hanggang sa wala na itong ibang pagpipilian, sinubukan niyang kausapin ang mga nilalang na sumusunod sa kanya. Kinagabihan, pagkauwi sa tahanan ni Lolo Minggoy, dali-dali itong pumunta sa likuran. Nilapitan nito ang pinakamalaking puno at sinubukang kausapin ang mga nilalang na naroon. Alam kong matagal na panahon na akong hindi kumukonekta sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, kakapalan ko ng mukha ko. Kung talagang pagtulong ang pakay nyo, may isang bagay akong gustong hilingin. Wika ni Castor habang nakahawak sa malaking puno. Habang ginagawa niya ito ay unti-unting nagtitipon ang mga alitaptap sa mga sanga. Naglabasa na din ang mga nilalang at pinalibutan ng mga ito ang punong sinasandala ni Castor. Isa-isang lumapit ang mga nilalang sa binata. May humahaplos sa kanyang muka, habang ang ilan naman lumilingkis paikot sa kanyang katawan. Ilang minuto ring nagtagal ang mga nilalang, matapos ay isa-isa silang naglaho. Ituturing kong magandang signos ang ginawa nyo. Maraming salamat mga kaibigan. Muling wika ng binata. Dali-dali itong bumalik sa tahanan ni Lolo Minggoy. Nakita si Ian at Romeo na nag-uusap. Dali-dali nitong inaya ang kaibigang bumalik sa bahay ng tiyahin. Pre, oras na ng gabi. Paniguradong tulog na yung mga tao dun. Basta pare, sundin mo na lang ang sinasabi ko kung gusto mong mailigtas ang tiyahin mo. Tugon ni Castor. Wala namang nagawa si Ian kung hindi sumunod. Dali-dali itong kumuha ng sulo. Nagpaalam kay Lolo Minggoy. Upang mabilis na makarating sa lugar ay sa palayan sila dumaan. Sakto at walang nakatanim ng mga sandaling iyon dahil hindi pa nagpapasok ng tubig ang irigasyon. Pagdating sa tahanan ng tiyahin, nakita nilang napakaraming tao. Kinabahan si Ian. Dali-daling pumasok sa tahanan ng matanda. Anong nangyari dito? Nasa si Tia Dolores? Tanong ng binata. Kagad namang itinuro ng mga pinsan ang matanda sa silid. Walang pag-aalinlangang pumasok si Ian at Castor. Samantalang si Romeo naman, nagpaiwan sa labas ng pintuan para siguraduhin walang ibang makakapasok. Anong ginagawa niyo dito, Ian? Gabing-gabi na. Bakit hindi pa kayo nagpapahinga ng mga kaibigan mo? Wika ni Aling Dolores habang hawak-hawak ang kamay ng binata. Hindi pa naman po kami inaantok, Tia. Saka naparito po kami. Dahil sa isang mahalagang bagay, pasensya na po pero hindi ko po papayagang mawala kayo nang hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Tugon ng binata. Sabay tingin kay Castor na nooy nakatitig lang sa mga nilalang na nakapalibot sa higaan ni Aling Dolores. Hindi pa po tong tamang panahon para umalis, Aling Dolores. Marami pa po kayong kailangang gawin. Alam ko pong nakakapagod ang buhay pero pasensya na. Mukhang kailangan nyo pang magtiis ng kaunti. Wika ni Castor. Sabay kumpas ng kanyang mga kamay na parang may kung anong itinataboy. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang nilalang. Nakatalukbong ng itim. May dalang karet sa kanan. Timbangan naman sa kaliwang kamay. Sino ka? Para itakda ang buhay at kamatayan ng isang tao.
Hindi mo dapat pinakikialaman ang tadhana ng isang mortal. Wika ng nilalang. Alam ng binatang si kamatayan ang kanyang karap ng mga sandaling iyon. Ngunit walang naramdamang takot si Castor. Pangkaraniwang anak ako ng isang manggagamot. Ngunit pinagkaloban ako ng Diyos ng kakaibang kakayahan na baguhin ang tadhana ng tao kung gugustuhin ko. Alam ko, malaking pagkakamali ang ginawa ko. Pero pasensya na. Hindi ko rin pwedeng isantabi ang regalo ng Diyos sa akin. Kaya pakiusap, umalis ka na. Dahil sinasabi ko sa iyo ngayon, kamatayan, hindi pa ito ang takdang oras ng pagsundo mo kay Aling Dolores. Tugon ni Castor. Nang lingunin nito ang mga kaibigan, napansin niya na wala ni isa sa kanila ang kumikilos, na parang huminto ang oras sa lugar na yun. Ibang klase ang katapangan mo, Pada. At bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? May sapat ka bang batayan para gawin ito? Tanong ni kamatayan. Oo, meron. Ang mga taong may iwan ng babaeng to, hindi sila handa sa mga mangyayari. At hindi rin ako makakapayag na susunduin mo lang siya kung kailan mo naisin. Kahit pa umabot sa punto na makipaglaban ako sa iyo, gagawin ko. Tugon ng binata. Biglang tumawa ng malakas si kamatayan. Unti-unti itong naglaho. Ngunit bago pa man ito tuluyang mawala, muli itong nagsalita. Hahayaan kitang manalo ngayon. Pero sa susunod na gawin mo ito, pasensyahan na lang tayo. Maging ikaw, isasama ko. Muling wika ni kamatayan. Bago ito tuluyang naglaho, maging ang mga nilalang na nakapalibot sa higaan ng matanda, isa-isang nagpulasan. Nagbalik na rin sa dati ang lahat. Laking gulat ni Ian nang biglang bumangon si Aling Dolores na parang walang nangyari. Anong nangyari? Bakit para kang namatayan, Ian? Loko kang bata ka. Iniiyakan mo ko, buhay pa nga ako. Wika ng matanda. Wala po, tiya. Masaya lang po ko kasi makakasama pa kita ng matagal. Tugon ni Ian. Laking gulat ng mga taong naroon. Ang alam ng mga ito, talagang matutuluyan na si Aling Dolores ng gabing iyon. Bagaman hindi maipaliwanag ang mga pangyayari, pinili na lang na makaanak ni Ian na maging masaya at ituring itong isang himala. Salamat pare. Alam ko may magagawa ka eh. Sasabihin ko sa'yo, wala akong duda na kaya mong tuparin yung mga kailingan ko para kay Tia Dolores. Wika ni Ian. Wala yun. Ginawa ko lang ang nararapat. At isa pa, napag-isip-isip ko kasi yung sinabi ni Mang Kuping doon sa may wawa. Hindi ko pwedeng ipagkait sa iba ang kakayahan kong makatulong. Tugon ni Castor. Ayoko sanang putulin ang pagsasaya nyo. Pinapariguradong kakalat dito sa baryong nangyari. Kaya bago pa man tayo dagsain ng tao, bumalik na tayo ng Maynila. Wika ni Romeo. Ikinagulat nito ang naging tugon ni Castor. Hayaan mo silang dumating. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko pwedeng ipagkait sa iba ang kakayahan kong tumulong. Sa akon dati, kinakatakutan ko ang ganitong pangyayari. Ngayon hindi na. Lalo pa nang makita ko kung gaano kasaya si Ian. Kung kaya ko magbigay ng kasiyahan sa ibang tao, bakit hindi ko gagawin yun para sa lahat? Napailing si Romeo dahil alam nito
kung gaano kalaking sakripisyo ang kailangang gawin ng kaibigan para magampanan ang sinasabing tungkulin. Malaking responsibilidad yan, pare. Hindi lang para sa sarili, kundi para na din sa nakararami. Ang tanong ko sa'yo, handa ka bang yakapin niya ng buong buo? Tanong ni Romeo. Alam mo, wala namang pinanganak sa atin na handa eh. Ang kailangan lang natin sa buhay para makapagpatuloy o malampasan ang mga pagsubok, determinasyon, pagmamahal sa ginagawa. Kung mahal mo ang ginagawa mo, wala kang rason para hindi maging handa. Muling tugon ng binata. Kaagad nagpahinga ang mga ito. Pagkarating sa tahanan ni Lolo Minggoy, kinabukasan habang nagkakape, isa-isang nagdatingan ang mga tao. Nang una ay tumitingin at nagtatanong lang ang mga ito tungkol sa nangyari kay Aling Dolores. Ngunit kalaunan, unti-unti nang nagdadatingan ang mga may karamdaman. O Romeo, nagkatotoo yung sinabi mo kagabi. Tara, tulungan mo kong ilabas yung mahabang bangko para may maupuan ng mga bisita. Wika ni Ian. Naging daan ng kaganapan sa buhay ni Aling Dolores para tuluyang magampanan ni Castor ang kanyang tungkulin. Maraming taga-baryo ang nagpunta sa kanya upang magpatingin. Ang ilan sa mga ito, kritikal na ang mga sakit mula sa mga elementong hindi nakikita. At dahil na din sa kakulangan sa kaalaman, nauwi na sa pisikal na karamdaman. Ginamot ni Castor ang mga ito. Sinabihan ang bawat pasyente na huwag munang ipagsasabi ang nangyari dahil kailangan pa nilang bumalik ng Maynila para tapusin ang pag-aaral. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito natupad. Alam din naman ng binatang ganito ang mangyayari, kaya kaagad itong sumulat sa kanyang mga magulang na hindi na lang ipagpapatuloy ang pag-aaral. Niyakap nito ng ganap ang pagiging manggagamot. Nung una nagalit ang ina ni Castor dahil alam nito walang magiging magandang kinabukasan ang binata sa panggagamot. Ngunit kalaunan, natanggap din nito ang katotohanang nasa dugo ng binata ang pagiging isang albularyo. May tungkulin itong dapat gampanan. Itinloy ni Castor ang panggagamot hanggang sa lumaganap sa buong probinsya ng Laguna ang kanyang ginawa. Dahil dito, hindi lang karamdamang pisikal ang nalulunasan ng binata, maging ang pinakamalalang manifestasyon ng mga nilalang sa kabilang mundo nagagawa niyang malunasan. Isa na dito ang dalagang mula sa probinsya ng Isabela. Lantang gulay na ito nang dinala sa kanila. At ayon sa mga magulang, pinatignan nito sa mga albularyo. Naikot na ang buong Ilocos, ngunit wala sino man ang nakapagpagaling. Ayon din sa mga kaanak ng pasyente, may manliligaw itong dayuhan, ngunit hindi tinanggap ng dalaga ang pag-ibig nito. Nasakta ng dayuhang iyon. Bigla na lang hindi nagpakita sa kanilang lugar. Ilang araw matapos ang pangyayari, bigla na lang nagkasakit ang dalaga at simula noon, hindi na nito maikilos ang katawan. Hanggang sa inabot ng mahigit 1 taon, milyon ang nagastos ng pamilya nito. Ngunit hindi nagawang gamutin ng pera ang karamdaman ng dalaga. Nung una, inakala nilang mambabarang o mangkukulam ang may gawa nun. Ngunit nang tignan ito ni Castor, napagtanto nito ang sinasabing dayuhan ay hindi tao, kung hindi isang mataas na uri ng engkanto na kung tawagin ay dalakit nun. Normal itong ginagawa ng mga dalakit nun,
lalo na pag napusuan nila ang isang babae. Sa oras na hindi nila tanggapin ang pag-ibig nito, binibigyan nila ng sakit ang dalaga para hindi mapakinabangan ng iba. May mga kaso pang nasisiraan ng bait ang mga biktima nila. At sana, hindi na umabot sa ganung punto ang anak nyo. Wika ni Castor. Kagad nitong sinimula ng panggagamot. Muli nitong tinawag ang mga elementong nasa paligid upang humingi ng tulong. Habang sinusuri, nakita ng binata ang itim na nilalang na nagpakita sa tahanan ni Aling Dolores. Huwag mo sabihin, ipagkakait mo din sa akin ang isang to. Wala na siyang pag-asang mabuhay, kaya pakawalan mo na ang kanyang kaluluwa. Umalis ka dito. Dahil hindi pa oras para sunduin mo ang dalagang to. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin, albularyo? Hindi biro ang pinasok mong gulo. Nakikipaglaro ka sa balanse ng mundo. Bakit ako makikipagpustahan sa'yo kung alam ko namang mananalo ako? At isa pa, naitaboy na kita ng isang beses at kaya ko uling gawin yun. Tignan natin. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Sa oras na hindi mo magawang pagalingin ang babaeng ito, isasama ko ang kaluluwa mo sa pagsundo. At sa oras namang mapagaling ko ang pasyente, hinding-hindi ka na magpapakita sa mundong to. Iiwan mo sa akin yung karet mo. Ano, paeg ka? Pag-uusap ng dalawa. Biglang natigilan ang kamatayan sa sinabi ni Castor. Bagaman mataas na uri ng nilalang, nakaramdam siya ng kaba. Kalokohan ang sinasabi mo. Pero sige, papayag ako. Alam kong wala kang magagawa dahil tao ka lang at may hangganan ang kakayahan mo. Kaya huwag ka masyadong magmayabang, binata. Muling wika ni kamatayan bago tuluyang maglaho. Kinausap naman ni Castor ang mga kaibigan bago ituloy ang panggagamot. Ian, Romeo, literal ako makikipagsugal kay kamatayan. Kaya ito ang tatandaan nyo. Sa oras na may mangyari sa akin, huwag na huwag kayong lalapit o magtatangkang hawakan ako. Dahil pwede kayong madamay kung sakali. Wika ni Castor. Naunawaan naman ito ng mga kaibigan. Matapos magbigay ng alituntunin sa dalawa, muli itong nagbalik sa paggamot sa pasyente. Sa tulong ng ilang elementong nagpapakita sa binata, nagawa nitong mahuli ang dalakitnon na nagbigay ng sakit sa dalaga. Naikulong sa katawan nito. Sinimula ng binata ang pagpaparusa habang inuusisa ang nilalang sa kung ano ang totoong nangyari. Hindi naman nagdalawang isip na makipag-usap ang nilalang. Napag-alaman ng binata na nagsisisi din ito sa ginawang pagbibigay ng sakit sa dalaga at nangakong papagalingin ito. Napangiti si Castor dahil hindi lang nito nagawang pagalingin ng dalaga. Nanalo ito sa pustahan nila ng kamatayan. Matapos tanggalin ng dalakitnon ang sakit sa katawan ng dalaga, muling nagpakita ang kamatayan. Oh, paano ba yan, nanalo ko? Siguro naman may isang salita ka. Hindi ko alam kung paano mong nagawa ang bagay na yon. Pero nanalo ka at may isang salita ako. Kunin mo ang karet ko. Tugon ng nilalang. Nagulat ito sa tugon ng binata. Itabi mo yan.
Isa pa, alam kong sa oras na mawakan kong karit na yan, ako ang sasalo ng tungkulin mo. Sapat nang napatunayan ko ang sarili ko ng 2 beses na kaya kong makipagpatentero sa'yo. Wika ni Castor. Tumawa ng malakas ang nilalang at kagad na naglaho. Ilang minuto pa ay nagkamalay ang dalaga. Nagawa nitong bumangon mula sa kinahigaan. Lubos-lubos ang pagpapasalamat ng pamilya nito sa ginawa ng binata. Makalipas ang ilang taon, lalo pang dumami ang nagpapagamot kay Castor. Dinagsa ito ng may mga sakit mula sa lahat ng sulok ng bansa. Karamihan sa mga ito, mga taong nawala ng pag-asa dahil kapos sa pera. Marami ang tumaligsa sa pamamaraan ni Castor. May ilang nagsasabing nakipagkasundo ito sa demonyo para magkaroon ng ganong kakayahan. Ngunit isang bagay lang ang palaging sinasabi ng binata sa kanila. Hindi ako nakipagkasundo sa demonyo, pero kalaro ko sa patentero ng buhay, si kamatayan.